Siguro'y binuksan mo itong aklat ng salita ng Diyos para magsaliksik o sa hangaring tanggapin ito. Ano man ang iyong saloobin, umaasa ang Diyos na babasahin mo ang mga salita ng Diyos hanggang sa dulo. At hindi mo isasantabi ang mga ito ng basta-basta. Marahil matapos basahin ang mga salitang ito, magbabago ang iyong saloobin. Ngunit depende iyan sa iyong motibasyon at sa antas ng iyong pag-unawa. Gayunpaman, may isang bagay kang dapat malaman: ang salita ng Diyos ay hindi maaaring ituring na salita ng tao, at lalong hindi maaaring ituring ang salita ng tao na salita ng Diyos. Ang isang taong ginagamit ng Diyos ay hindi ang Diyos na nagkatawang tao, at ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi isang taong ginagamit ng Diyos. Dito mayroong esensyal na pagkakaiba. Marahil matapos basahin ang mga salitang ito, hindi mo kinikilala na ang mga ito ang mga salita ng Diyos, kundi bilang ang kaliwanagan lamang na natamo ng tao. Kung gayon, ikaw ay napakamangmang, paano magiging kapareho ng kaliwanagang natamo ng tao? Ang mga salita ng Diyos, ang mga salita ng Diyos na nagkatawang tao ay nagbubukas ng isang bagong kapanahunan. Ginagabayan ang buong sangkatauhan, nagbubunyag ng mga misteryo at ipinapakita sa tao ang direksyong dapat niyang sundan sa bagong kapanahunan. Ang kaliwanagang natamo ng tao ay ilang simpleng pagsasagawa o kaalaman lamang. Hindi nito magagabayan ang buong sangkatauhan sa isang bagong kapanahunan, o maibubunyag ang mga misteryo ng Diyos mismo. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ay Diyos at ang tao ay tao. Ang Diyos ay may diwa ng Diyos at ang tao ay may diwa ng tao. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ay Diyos at ang tao ay tao. Ang Diyos ay may diwa ng Diyos at ang tao ay may diwa ng tao. Kung ituturing ng tao ang mga salitang sinambit ng Diyos bilang simpleng kaliwanagan ng banal na Espiritu, at ituturing ang mga salita ng mga apostol at propeta bilang mga salitang personal na sinambit ng Diyos, pagkakamali iyan ng tao. Ano't ano man, hindi mo kailanman dapat na pagbaliktarin ang itim at puti, o mailarawan bilang mababa ang mataas, o pagkamalang mababaw ang malalim. Ano man ang mangyari, kailanman ay hindi mo dapat sadyang pabulaanan ang malinaw mong nalalamang katotohanan. Lahat ng naniniwala na mayroong Diyos ay dapat siyasatin ang mga problema mula sa tamang pananaw, at tanggapin ang bagong gawain ng Diyos at kanyang bagong mga salita mula sa posisyon ng isang nilikha. Kung hindi ititiwalag sila